What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nabasa sa loob po ng 3 days at wala na po itong power. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, chinarge ko po siya, wala po siyang reaction at ito po yung nakita ko nung dinala sa akin. Kung napapansin nyo mga idol, yung lagayan po ng SIM card ay may mga bigas na po na nakalagay dahil binabad niya ito sa bigas para daw maayos. At kung napapansin nyo mga idol, ang SIM holder ay hindi na po maipasok sa loob dahil may nakabara na po sa ilalim na bigas. So ayan, ang laki po ng grano, parang dalandan. So ayan, buksan natin mga idol at tingnan po natin kung ano ba ang nangyari. So ang model po pala nito, Realme C21Y. Ayan na nga mga idol, kung napapansin nyo po, meron ngang bigas sa ilalim. Sumiksik na po sa butas ng SIM card. Kaya tips ko mga idol, huwag nyo po ilagay sa bigas. Lalo na kung nababad talaga sa ilalim. Kung napapansin nyo, ang daming pa pong tubig sa ilalim ng housing. Kaya mga idol, mamatay talaga yan at bigla po yan mag-short dahil sa dami ba namang tubig sa ilalim. Ayan, tanggalin natin yung bigas mga idol dahil hindi po ito mapapasukan ng SIM card kapag merong bigas dahil doon po sumiksik talaga. At ayan, natanggal na natin at subukan natin ibalik. At ayan na nga mga idol, nabalik na po natin. At tingnan natin yung motherboard kung ano po ang nangyari. Tips ko mga idol, kung nabasa po ang inyong cellphone, huwag nyo pong ilagay sa bigas. Dapat dalhin nyo agad sa pagawaan para maagapan at hindi ma-damage ang board or yung LCD or hindi humantong sa kamatayan at malaki ang gastos. Ayan mga idol, kung napapansin nyo, pati fingerprint, yung board talaga ay may mga tubig-tubig pa mga idol. So 3 days na po itong nabasa at tingnan nyo po yung baba, marami na pong corroded or kalawang or namuti na po siya. So sa timba daw po ito nahulog mga idol. Ayan, tanggalin natin yung charging board lahat. So kapag nababasa po ang cellphone mga idol, una nyo pong gawin, lalo na kung kababasa lang, ay dapat nyong linisin para maagapan nyo lahat ng parts at hindi po ma-damage. Kasi pag pumasok na po yan sa ilalim, pwedeng ikamatay po niyan. At ayan, pati po yung battery mga idol ay may mga tubig-tubig pa. So nababad nga talaga ito kasi hindi naman po ito basta-basta pumapasok kapag ordinaryo lang ang pagkakabasa. At ayan mga idol, meron pong kalawang sa ibabaw sa may sensor. At ayan, una kong ginawa mga idol, tinester ko po siya. At kung napapansin nyo mga idol, kabilaan po ang palo. So grounded na po ang board kasi umabot na po ito ng 3 days. At ayan, dito po banda ang may kalawang mga idol. Kaya tips ko sa mga user o nanonood ng aking mga video, huwag nyo talagang basain or ingatan nyo po na hindi babasa kasi yun po yung isa sa cause na mag-grounded or mamatay ang cellphone. Kaya ayan, next natin gagawin mga idol, linisan po natin. So gumamit po tayo ng thinner. So lahat po ng parts ay natinanggal natin ay lilinisan po natin para maagapan. At kapag nagkataon na nasira pa ang LCD nito, mas malaki po ang gastos kasi madalas mga idol kapag nababasa po ang cellphone, ang unang matamaan dyan pinaka LCD dahil mag-short po yan. At ayan, pati po dito sa ilalim ng battery ay may mga tubig. So nandyan po ang koneksyon ng LCD. Ayan mga idol, sa ilalim po niyan at pwedeng pumasok dito banda sa butas. Ayan, yan po yung flex mga idol. At ayan, kung napapansin nyo po, may tubig talaga siya na malaking bilog. So possible yan na papasok yan banda sa ilalim at pwedeng mag-cause po yan nang nanginginig ang display, magbi-blink-blink kasi napasukan na po siya ng tubig yung flex na tamaan at nag-short na po siya. Kaya yon, lilinis natin kaagad mga idol. Unahin natin yan, pati board. At ayan, yung battery, saka natin isunod mga idol para maagapan. So ang battery mga idol kapag nababasa ay hindi po yan basta-basta. At ayan, sa loob po ng 3 days mga idol ay may tubig pa talaga. Dapat natuyo na ito at hindi talaga ordinaryo ang pagkakabasa. Talagang nalubog ito kasi marami pa pong tubig. Ayan, kinalawang pa siya. Kaya ayan mga idol, linisan po natin, tanggalin natin yan. At pati yung charging board ay kailangan din natin malinis dahil dyan po natin isaksak at kapag may tubig pa yan. At ayan mga idol, nilinis na po natin at meron pa ring grounded. Kapag grounded na po ang board mga idol, hindi po talaga yan mabubuhay. Meron pong piyesa yan na pumutok madalas. Kaya kung meron man kayo nabasa mga idol, oras lang dalhin nyo agad sa pagawaan. Konting tips natin yan para hindi po magaya dito. Ayan, nilinis na po natin at dahil patay pa rin siya mga idol, wala rin pong reaksyon. Dahil nga grounded na ang motherboard. So dead phone na po ito. So ang next po natin gagawin mga idol, i-hardware po natin. Ayan, madalas po ang mga tinatamaan kapag nababasa ay dito banda sa may signal mga idol. Yun po yung madalas ko pong ginagawa kapag nababasa ay dito ko po tinatanggal. Dito ko po tinatanggal
tino-troubleshoot, tinatanggal ko po ito dahil madalas po yan mga idol, nandyan po banda ang may mga pumutok or kinakalawang sa may bandang signal. Kaya ayan, 350 heat temperature po ang ginamit natin. Tatanggalin po natin yung malaking shed. So pwede naman yan, tastasin lang natin ang cutter mga idol. So dito mga idol, hindi ko po siya tinastas. At ayan, inat air ko po siya para mabalik pa rin natin sa normal mamaya. Dahil nag-walk-in po ang may-ari nito mga idol. At dahil napanood po niya ang ating mga video sa YouTube, kaya po siya pumunta at maraming salamat sa lahat po ng nagtitiwala sa Jolfon TV. At ayun mga idol, unti-unti po natin iangat gamit po ang tweezer. At kung napapansin nyo mga idol, kitang-kita agad ang kinalawang may pumutok po na kapasitor na malaki. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, cruded na po ang banda sa may signal. So madalas mga idol, konting tips ko sa inyo. Kung naka-encounter kayo ng nabasa, ang una nyo pong tatanggalin ay yung banda sa may signal. Dahil madalas may mga kapasitor po yan na pumutok kaya po siya nag-shorted. Kaya ayun mga idol, ang next natin gagawin, linisan natin. At nasagi din ba sa isipan mo na kapag nililinisan ang pyesa na pumutok, magagawa kaya sa linis? At ayun mga idol, malalaman po natin mamaya yan. So yun po yung pumutok. At kung napapansin nyo mga idol, i-tester po natin. So grounded pa rin ang motherboard. So patay pa rin yan mga idol. So ang pinaka next step natin gagawin, kailangan po natin palitan ng kapasitor. Ayan. So kumuha po tayo galing sa mga scrap na board. So madalas mga idol, ito po yung pyesa na to ang natatama. Madalas yan, nag-iinit siya, nag-overheat, kaya po walang power. Kaya ayan, palitan po natin, kumuha lang po tayo kahit mga China na board mga idol, pare-parehas lang po yan ng kapasitor ng polarity. So ayan, 350 heat temperature pa rin ang ginamit natin at gumamit tayo ng plugs para mas madali kumapit at linisan po natin. At dito natin malalaman mga idol kung nag-normal na ba. Testeran natin ulit at kapag isa na lang ang pumalo dito mga idol, ibig sabihin normal na siya. So ayan, yan po yung normal. At pangalawa mga idol, dapat hindi yan pumapalo. At kung napapansin nyo mga idol, normal na talaga siya, hindi na po pumalo. Ibig sabihin may posibilidad na po ito na mabuhay na po natin. Kaya ayan, i-testing na po natin at sana hindi umabot sa LCD dahil madalas yan natatamaan kapag nababasa, para least gastos lang may-ari. Kaya ayan mga idol, bago tayo magpatuloy sa video, shout out muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. Charge na po natin. Kanina wala talaga siyang reaksyon. At kung napapansin nyo mga idol, normal na po siya lumabas ang charging. At ayan, antayin lang po natin na lumabas ang percentage. At ayan na nga mga idol, lumabas agad ang percentage. Buti na lang hindi po inabot ang LCD. Next natin gagawin mga idol, ikabit muna natin lahat at tingnan po natin mamaya kung talagang magta-touch pa ba ang screen dahil nabasa po yan. So isa po sa dahilan kaya hindi nagta-touch ang LCD dahil po sa pagkakabasa mayroong short. Kaya yan, tuloy-tuloy tayo mga idol. So i-testing po natin mamaya, ikabit muna natin lahat para tuloy-tuloy po ang ating gawa. At ayan, maglagay po ako ng adhesive dito. At grabe po ang tuwa ng may-ari ng cellphone na to nung nakita niya na nag-charge na. So ibig sabihin buhay na at grabe po ang pag-troubleshoot natin. Kaya ayan mga idol, ibalik po natin ang shed or yung caps. Kaya madalas mga idol, isa sa mga tips ko sa inyo, kapag may natanggap kayo na mga nabasa na cellphone, una nyo pong titingnan ay dito banda sa tinanggal ko. Kasi madalas mga idol, sa bandang signal po may mga pumuputok. Kaya doon po siya nag-overheat, umiinit at hindi na po nabubuhay dahil sa grounded na po siya. Pumutok po yan dahil po merong laman ang battery noong pagkakabasa. Kaya yan, lalo na kung sinarge pa siya ay mag-spark po yan. Kaya doon po masimulan masusunog ang mga kapasitor or yung mga IC sa loob. So madalas hindi na po naaagapan, talagang kakalawangin na pati po yung connector. Kaya tips ko sa mga viewers natin, kung meron kayong cellphone na nababasa, diretsuhan nyo agad dalhin sa pagawaan. Huwag nyo pong ilagay sa bigas, lalo na kung nababad po yan dahil possible yan na magaya po yan dito na nag-short po ang pyesa, nag-grounded na po siya. Kaya ayan, mas malaki po ang gastos. Kasi kung linis lang po mga idol at buhay ang unit, mura lang po ang singilan. Pero kung patay na po siya, lalo na kung grounded, libo na po yan mga idol. So minsan lagpas libo or mababa sa 1,000. Or depende po sa unit mo. Kung mamahalin po ang unit mo, asahan mo na mahal din po ang singil, lalo na kung may parts na papalitan. So ayan, pati yung takip mga idol, kinalawang na kagad dahil 3 days na po ito. So para maagapan nyo po ang inyong cellphone mga idol, oras pa lang ng magkakabasa o wala pang oras, dalhin nyo na agad sa paggawa na malapit sa inyo. Ipa-cleaning nyo
agad. Lalo na sa ating mga viewers ngayon na nanonood. So yun po yung magandang tips ko sa inyo. Huwag nyo pong hayaan na umabot ng 2 to 3 days or lagpas. Minsan talagang patay na po ang cellphone, kakalawangin lahat ng pisa. At ayan mga idol, yun po yung bigas kanina. At iyon na po natin. So kagandahan dito mga idol, hindi po pinasok ang pinaka LCD niya sa ilalim. Ayan, malinaw pa rin ang display. At tingnan natin kung magta-touch pa ba ang LCD na after na basa. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, hindi talaga tinamaan ang LCD. Wala rin pong basa sa ilalim. Sobrang linaw pa rin ng LCD. At ayan mga idol, pati yung touch, wala na pong problema. 1, 2, 3, 4, 5. At hindi ko na po hiningi ang password nito. Pina-enter ko na lang po sa may-ari. Ang kagandahan naman po ay nagawa natin. At sana mga idol, nakakuha kayo ng idea sa pag-troubleshoot ng mga nababasa na cellphone or namatay after nabasa. Lalo na sa ating viewers na nanonood ngayon na hindi gumagawa, pakiingatan nyo po ang inyong cellphone. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.